guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, usually po sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At yung iba po, nami-misunderstood po nila ang meaning ng self-love. Actually, nasa Biblia po yan. Sinusuportahan po yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata yan. At sinasabi doon, we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan, unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Lalo na yung mga taong mayroong third eye na mayroon talagang self-desire. Hindi po maganda yan. Okay? At ang gusto ko pong ipaalam, kung halimbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong i-fast forward itong video ito. Or pwede ka na rin umalis kung ayaw mo, wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, may calling man, ano pa ba? Hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, pero yung iba, may mga nagko-comment na spiritually awakened na raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo lang po nakakaalam, pero ang paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. May stages din po yan, makakaranas kayo, or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito kung saan, kung ano ba, at magiging insecure kayo, mangingibabaw yun. At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong minimithi na akala mo, ay, spiritually awakened na ako, kailangan ganito ka. Hindi po ganun. Ang Panginoon na ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Kaya sa inyo po, sa nakakaranas po ng spiritual awakening, kailangan yung pagdaanan po yan. At marami talagang pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga dati mong paniniwala. Yung dati mong layunin, dati mong pag-iisip, dati mong relasyon or career. Hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran. At yung iba, hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganun. Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating na ang spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark night of the soul. Hindi sila paakyat baba yung kanilang estado, So, meron yan, ganyan ang
talagang mararanasan mo, mahihirapan ka, pero you have to follow the flow, para mapadali ang buhay mo. Kasi orchestrated na tayo. Meron ng nakahandang role sa'yo pagka once na naging spiritually awakened ka na. Okay? So, doon po sa sinasabi ko magagawa nyo rin po kung ano yung nagagawa ko, lalo na kung yung iba sa inyo naghahangat kayo ng spiritual eye, pero ang third eye kasi sumpayan, kailangan malinis nyo yan, mabasbasan nyo, mabasbasan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi born again, rebirth, walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang. Okay, yung mga taong yan hindi niya kasali yan, erase niya na sila. Ginagawa lang yan, ginajudge lang kayo niyan. Kaya pag ginudge kayo, meaning evil spirit ang nagwo-work sa kanila. At kumbaga titirahin kayo para mawala yung stability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo na spiritual practices, ipagpatuloy nyo yan, okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. And ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto nyo mag-rosary po kayo. Kung gusto nyo mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman pong gawin. Nasa sa inyo kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Yung estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the divine. Yan po ang meaning niyan. Okay? So, kung meron kayong, ang tawag dito, lalo na yung iba, talagang insecure, huwag po kayong mag-alala kasi 'di ba sinasabi nga sa Biblia ni Hesukristo, 'di ba, na kung sincere ka i-welcome ka ni Lord, at sinasabi ni Lord na in my Father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ikaw ang pumili, gusto ka rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Meron siya ibibigay sa yung pangalan. Kaya huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi meron na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya follow the flow ka na lang, and then alisin mo yung self-desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo. Huwag yung mga nagpapababa sa iyo ng iyong vibration frequency. Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. At palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagjo-joke lang, tapos pinagtatawanan nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong person. Ikaw nang bahalang mag-adjust, ha? Sa iyong gender, sa iyong edad, at kung ano ang inyong samahan, mag-asawa ba kayo, mag-live-in partner, boyfriend, girlfriend, And then, eto na siguro. Dami nagliliparang eroplano. Pasensya na guys, ha. Baka madabing mga helicopter nagliliparan.
malapit din kasi kami sa ospital at malapit din po kami sa airbase. Kaya, ayan. Baka naririnig niyo. Gawin niyo na lang BGM. Habang tahimik ang mga ibon ko. Kulang pala. Ayan. So, sorry, dito pala siya. Hindi ko na ibalik. Psychic journaling, and then the wonder of colors, finding the stillness, and round and round, chaos and conflict, a leg up, ho, chaos and conflict. Maraming rainbow color. Nakakita ko dito sa rainbow color na to ang friendship at community, rainbow kasi, and then round and round. So, malamang na community, mga pagtitipon, salo-salo, pagdiriwang, sama-sama. Mga kaganapan siguro sa grupo, na which is dito kasi merong chaos and conflict. Yes, maring oo. Meron ngang, syempre pag maraming tao, maraming mga involved, talagang lalabas itong chaos and conflict. Pero, yung mga kaganapan sa grupo nyo, mga kaganapan sa inyong panlipunan, baka yung iba sa inyo, magka-business partner kayo, meron kayong mga tauhan, For example, nagki-catering kayo, So, kung anong kaganapan, ang meron sa inyo. Malamang yung iba sa inyo, magkasama kayo talaga palagi, Baka sa work, sa trabaho nyo, sa project nyo. Nakakita ko na sa kabila ng meron kayong mga, problema sa loob ng trabaho, problema sa loob ng buhay nyo, sa buhay nyo. Still, nakikita ko pa rin dito yung happiness. At, teka lang gusto kong kukuha lang ako ng validation card dito. Kasi alam mo, Capricorn, isa sa mensahe ng person mo, ang kalimutan nyo muna yung mga problems nyo, yung mga alalahanin nyo sa pang-araw-araw na buhay nyo. Ay, gusto lumalabas. See? Star. Ito rin. Jajang green. Garden, I'm sorry. And then, mice. Magnakaw kayo ng oras. Kumbaga magbulakbol daw kayo. Sa kabila ng sobrang busy nyo, marami kayong pinagdadaanan. Siyempre, lahat naman tayo merong ups and downs sa buhay natin. Meron tayong mga pagsubok, binabato tayo ng tadhana, binibigyan tayo ng assignment, homework ng universe, Walang taong wala niyan, Kahit sabi mo, spiritually awakened na ako, free of suffering na ako. Still, meron ka pa ring pagsubok, Meron ka pa ring homework, assignment na kailangan mong gampanan, So ngayon, dito, ito ang gusto nang mangyari ng person mo. Ito ang mensahe niya. Capricorn, gala tayo. Kalimutan na natin yung problema natin sa everyday natin. Depende kung anong samahan ng meron kayo, Kayo nang bahalang mag-adjust. Pero ito ang gustong mangyari ng person mo. Happy kayo, gimmick, Gusto niya mag-spend time kayo together, quality time. Kung may mga anak kayo, kasama niyo yung mga anak niyo, mag-outing kayo, depende kung saan gusto, baka maglibot lang kayo sa mall. Basta gusto niya quality time ng inyong pamilya, kahit kayong dalawa lang, makipag-bonding lang kayo sa ibang tao, makipag-socialize or bumisita sa mga relatives, umuwi sa probinsya, lumuwas ng Maynila, lumuwas ng Luzon, lumuwas ng
Syudad pala, hindi Luzon. Ngayon, yan ang gusto ng person mo. Yung kayong dalawa, magkaroon kayo ng quality time. Kahit na hindi kayo lumabas na lang ng bahay, nasa loob lang kayo, nandyan lang kayo sa kama, kanya-kanya kayong internet, pero magkatabi kayo. Kanya-kanya kayong ng cellphone, pero magkatabi kayo. So, yun ang gustong mangyari ng person mo. Quality time. Para sa person mo kasi, lalo na kung mag-asawa kayo, sa kabila ng mga hirap na nararanasan nyo, dinadanas nyo, at madalas siguro, meron kayong pinagtatalunan. Malamang pera, o yung kung ano man sitwasyon ng meron kayo, At yung iba sa inyo, naglalabasan siguro kayo ng sama ng loob. Kaya merong chaos and conflict dito. Hindi nyo naaabot maintindihan yung feeling ng isa. Kaya may nangyayaring nagbabatuhan kayo ng masasakit na salita. Pero ang totoo, nararamdaman niya yung pasasalamat. Nagpapasalamat siya sa'yo dito eh. Kahit nasabihin mong pabalik-balik yung issue nyo, last day, last week, last month, o baka matagal na, ilang year na nakalipas, Pero itong person mo, nagpapasalamat pa rin siya sa'yo. Kasi, parang lumago siya dahil sa'yo. Nag-improve siya dahil sa mga kaganapan na nangyari sa inyo. Kahit papano, kahit na nagkaroon. Kasi kung titingnan mo dito, eto, garden. So, naandito siya sa, sa tabo. Yung tawag dun, yung pandilig na Dito siya tumubo, nag-grow siya, sa kakaibang lalagyan. And then, kung makikita mo naman dito, ang chaos and conflict na baraha, nagbabalat from, yung katawan niya, zebra. Tapos, pumapatong yung, ang tawag dito, giraffe. So, dito siya nagkakaroon ng transformation na nangyayari sa kanya. At very thankful siya sa iyo, Capricorn. Kasi, nag-aaway kayo, nagsasalitaan kayo ng hindi magaganda, baka yung iba sa inyo talaga nagkakasakitan pa kayo, but still, yung experience niyang yan, alam ng soul niya yan, na andun, at saka meron din siyang realization. At the same time, nagpapasalamat, baka yung iba sa inyo hiwalay na, pero nagpapasalamat din siya sa mga karanasan na nangyari, kaganapan na nangyari sa inyo. At hindi niya lang masabi sa inyo ng diretsuhan kasi siguro sa anong kadahilanan, natatakot siguro, nahihiya, or baka naman iba talaga sa inyo ay talagang mabangis kayo, kaya ang laki ng dito, ang laki ng bear, white bear, mabangis yan kala mo tahimik, kala mo cute yung kulay niya, pero pagka, kakalmutin ka niya. Kaya may nararamdaman siyang takot. Baka yung iba sa inyong Capricorn, magagalitin ka, palaging mainit ang ulo mo, kaya hindi niya na sinasalubong yun. Ang totoo, gusto niya sabihin sa'yo na, Capricorn, thank you, ganito, ganyan. Kasi meron siyang na-realize, nag-transform siya, pero yung realization na yun, yung ano yung naramdaman niya, hindi niya maipaabot sa'yo. Pero yun talaga ang tunay na nararamdaman niya. Thank you, nagpapasalamat siya. Kuha lang ako dito ng additional na baraha. Kasi yan ang gusto niyang sabihin sa iyo. Alam mo kasi minsan pag yung parang light lang, yung slight. Oh, thank you Oy, pare, thank you. Oy, Mari, thank you. Sis, thank you. Meron yung ganun Pero yung pag talagang taos sa puso mo, sa dibdib mo, yung pasasalamat, minsan nakakahiya, di ba? Parang hindi mo mailabas sa bibig mo na talagang nagpapasalamat ka, di ba? Parang nakakahiyang parang merong naman time na, alam niya na yun. Minsan, hindi kasi alam, kaya kailangan ilabas nga sa bibig, ipakita sa aksyon, Pero itong person mo, talagang gusto niya iparating sa'yo ang pasasalamat. Kaya nga gusto niya mag-outing kayo, mag-spend time kayo, quality time, para sa inyong dalawa, sa inyong pamilya, or baka iba, isama pa yung mga taong importante sa'yo, o isama natin si nanay para ganyan. Yun na rin ang way niya ng pasasalamat.
O ilibre mo si bilang mo si nanay ng ganito, ganyan. So, ganun ang kanyang a consciousness of luck. And then, parang consciousness lahat sa'yo, no? Victim mentality, which is reversed. And then, kindred partnership people. The honoring path. Teacher, behind the mask. Intention people, behind the mask. Okay. Yun na ang pinaka parang pabuya niya. Nice niyang ibigay sa'yo. Hindi mo na nagiget. Kasi akala mo kung which is binibigyan kanya ng, hindi siguro siya magaling manguto. Masasabi kong shy person yung person mo, Capricorn, hindi lahat yung iba siguro sa inyo dito na lang ganyan. Sorry. Hindi malaman ko sa itala. Hindi siya ganong ka-showy na tao. Hindi siya diretsuhan na may pagkakahiya. Kasi nga, meron tayong behind the mask, Kung tutuusin, mabait itong person mo. Mabait siya. As much as possible, kung ano yung kaya niya maibibigay sa'yo, ibibigay niya. And, yun nga lang, mahiyain. Hindi siya showy. Baka iba sa inyo, binibilang ka ng kung ano-ano, bulaklak siguro, damit, at kung ano. O kaya, dadalhin sa, kumbaga, kakain sa labas, manonood ng sine, parang sinihan itong niya, O kaya naman yung iba sa inyo, eto, libro ang nakalagay. Baka iba, mahilig kayo magbasa ng libro, or pumunta sa library, depende kung ano-ano. Pero, yun ang way ng kanyang pasasalamat sa'yo. Kaya, kung ikaw ang Capricorn na parang gusto mo, ay, bilhan mo ako ng ganito, ganyan, well, hindi niya maibibigay sa'yo yun. Pero yung maibibigay niya hanggat makakaya niya, halimbawa, estudyante pa lang kayo, syempre, hindi ka niya mabibilhan ng cellphone, di ba? Kasi, wala pa siyang trabaho. Pero, mabibilhan ka niya ng kwek-kwek. O kaya siguro crepe. May cheese tayo dito. Crepe. Baka naman leche plan, egg pie. Mga ganyan. Yung kaya lang ng bilang estudyante. So, yung way na yan, pagre-regalo niya sa'yo ng mga chocolate, chocolate pa siguro. Ewan ko lang. Yun ang way ng kanyang pagmamahal. Pasasalamat. Kaya, yung iba sa inyo baka magagalitin kayong Capricorn, huwag kayong masyadong mainitin ng ulo kasi hindi makadiskarte itong person mo. Kung hindi niya alam tuloy kung paano siya papasok, paano siya mag-a-approach sa'yo. Wala siyang mental issue. Okay siya dito. Kaya lang, nagpi-freak out siya kasi hindi niya alam kung paano kanya i-approach. Dahil sa pagmamahal niya, dahil gusto niya magpapasalamat siya. Unang-una, nakilala ka niya, naging kayo, sinagot mo siya. Kaya, naandun yung pasasalamat ng person na to. Baka yung iba sa inyo, hindi mo na-appreciate yung maliliit na bagay na ginagawa ng person mo. Mag-asawa kayo, tulad na sa loob ng bahay, nagpupunas, naglilinis, nagluluto, nagpapalit ng kortina, kung ano-anong ginagawa sa loob ng bahay. O kaya naman yung pag-aayos ng mga nasirang gamit. Ngayon, yun ang gusto ng person mo. Yung mga ginagawa niya. Baka iba nagtatanim pa ng halaman para meron kayong mapitas na malunggay. Mukhang malunggay. Yung malilit na bagay na ginagawa niya. Gusto niya ma-appreciate mo yun. Lalo na kung mag-asawa kayo. Kaya, para sa kanya, yung mga ginagawa niyang yan, isa na yung gift niya sa'yo. Kasi gusto niya malinis ang bahay, maganda ang inyong tirahan, nakakatipid kayo dahil may gulay, kahit na maliit lang ang bahay niyo, kahit na konting lang yan, ang gusto niya, maganda ang samahan niyo, kumbaga, sa bahay, kailangan dinidecorate niya, pero gusto niya mag-decorate, mukhang hindi mo na-appreciate kasi
So, ano siya, paano ako mag-aano sa'yo? Kasi parang lahat ng gawin ko hindi mo na-appreciate. So, yun ang gusto niya sabihin sa'yo, Capricorn. Yung mga maliliit kong bagay na ginagawa, kung ano man ang ginagawa niya, gusto niya, tingnan mo. I-appreciate mo yun. Ano? Paghuhugas ng pinggan. Kahit ano man ano. Yun ang gusto niya na appreciation. Pero yung iba sa inyo, sumasama ang damdamin ng person mo. Kasi yung ibang tao, yung mga friends nyo, nakakita niya na, ang bawa parang, nakikita mo yung kasipagan, yung ganun, yung pagsusumikap. Pero yung siya, hindi mo nakakita yung pagsusumikap niya. Parang kino-compare mo siya sa iba na mukhang kulang. Ito, asawa ko, ganyan, itong ano ko, hindi, ganyan. Ayaw niya yun, yung magsasabi ka ng mga negative sa kanya, tapos minsan siguro harap-harapan pa siguro, sa harap ng mga friends nyo, parang natatamaan yung pride niya. Siguro tumatawa-tawa lang siya, pero meron nga siyang may mask, nagtatago lang siya, pero ang totoo niya, nakakaramdam siya ng sakit ng nasasaktan yung damdamin niya. Kaya yun ang gusto niyang sabihin sa'yo na sumasama ang loob ko, kasi parang natatapakan mo yung pride ko. Kaya gusto niya, purihin mo naman siya para mas ganahan siya, mas maramdaman niya yung pagmamahal mo sa kanya. Kung single ka naman, try natin kung anong tingnan natin kung anong para sa mga single. Kasi meron siyang behind the mask dito eh. So, clarification dito sa behind the mask, and then do sa kindred partnership. Helpful people, you're ready, and take action. Okay. Helpful people, take action. Naduduwag ang person mo dito, kaya helpful people, nagpapatulong sa ibang tao. Naduduwag ang person mo, iniisip niya na maraming nagkakagusto siguro sa iyo, at mas higit pa siguro sa kanya, sa pinag-aralan niya, sa kabuhayan niya, mas higit pa siguro sa itsura niya, or kung ikaw ang Capricorn na naghahanap ng makakarelasyon, nakakita ko rin na may taong nagkakagusto sa iyo dito. Nagkakagusto siya na malamang na isa sa mga kaibigan mo. At okay na. Kasi sinasabi ng barahe, you're ready. Kaya, take action. Maaaring sinasabi niya sa'yo, ay ikaw, Capricorn, mandigaw ka na sa akin, okay na ako, free na ako. Sinasabi niya, depende kung anong gender mo, Capricorn. So, eto, ready na ako, free na ako. Pwede na akong pumasok sa relasyon. Pinayagan na ako ni nanay, ni lola. Kaya, eto, binibigyan ka na niya ng senyales, ng signal. Yung iba siguro sinasabi nito, Capricorn, ano ka ba? Manhid ka ba? Okay na nga eh. Okay na nga. Ayan. Baka iba sa inyo, may sayawan, may mga party-party, may mga pulong-pulong, gatherings, kasi nga meron tayong rainbow. Baka merong nag-debut. Debut or may party. Baka naman fiesta, handaan, Ngayon, parang sinasabi to na parang hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya, Capricorn. Masaya ako kasi sinayaw mo ko, masaya ako kasi lumapit ka sa akin, masaya ako kasi naramdaman ko ang pagmamahal mo. Ganun siya.
Hindi man kayo kasal, malamang yung iba sa inyo nakabuo kayo before ng wedding, pero ang mensahe sa iyo ng baraha, pasensya ka na at hindi tayo organize, o hindi tayo nakapagplano ng husto, o hindi ko akalain na ganito ang magiging kalalabasan, hindi ako handa. Pero ngayon, yan, nalaman nyo na siguro nakabuo kayo, ready or not, mag-aano siya, take action na siya rito. Kaya kailangan mo nang maghanda kasi gagawa siya ng action dito. Capricorn, yung iba sa inyo. Pero alam mo, Capricorn, ang gusto kasi mangyari ng person mo, maging mature kayo. Kasi dito, victim mentality na reverse, Then, meron tayong conscious of lack. So, gusto niya, then kinded heart, the honoring path, teacher, behind the stars, round and round. Gusto niya na maging mature kayo kasi siya, or baka ikaw rin mismo, Capricorn, walang muwang, inosente. At gusto niya na maging cooperative kayo, magkasundo, magkaroon kayo ng collaboration, mag-unite kayo. At interesado. Interesado siyang panagutan ka. Kung ano man nangyari, pananagutan niya. Interesado siyang matuto dahil meron tayong teacher na baraha. Matuto ng emotional, kung meron siyang emotional issue, i-overcome niya yan. Kung anumang chaos and conflict ang meron kayo, handa siyang mag-offer sa'yo ng pagmamahal dahil ready na siya. Kung totoo hindi siya ready, pero kailangan niya maging ready. Kung ano man ang mangyayari sa inyong samahan, syempre hindi niyo alam ang future, di ba? Kaya talagang kahit sino hindi naman ready, di ba? Pero ang sinasabi ng bara, ready or not, you're ready. Handa naman siya makipagsapalaran. Yung iba sa inyo, itong person mo, gusto niya na magtiwala ka sa kanya. Magtiwala ka at magpupursige siya. At marami siyang ihahandang surprise. Andito, vision. Tingnan mo yung baraha. Yan, parang, wish. Halley's Comet. Bulalakaw. So, sorpresahin ka niya. Ganyan. Pero yung iba sa inyong Capricorn, itong person mo, ang gusto niyang mangyari, ikaw ang mag-mature. Para sa kanya kasi, para ka, Capricorn, isip bata ka. Isip bata ka kung umasta, kung kumilos, kung anumang action na ginagawa mo, Capricorn, sinasabi niya mag-mature ka na. Kaya medyo nag-aalala siya, pero tuturuan ka naman niya kasi meron tayong teacher dito, Kaya kung papayag ka, tuturuan ka naman niya, kung paano, kung paano mo pangangasiwaan ang inyong samahan, ang iyong sarili. Kasi tingin niya sa'yo, isa kang dreamer, nagdi-dream ka. Pero kailangan, gumising ka na. Kaya siya ang magtuturo sa'yo, Baka meron kang dream, ano bang dream mo? Ito rin para siyang trophy dito, Kung titignan mo dito, pareho sila ng nagsha-shine. Kaya, gusto ng mangyari itong person mo, magising ka sa katotohanan, lalo na sa pananalapi, maging realistic ka. Kung sa trabaho naman, gusto niya maging creative ka, maging makatwiran ka, huwag ka lang basta-basta mangangarap, Isa kamay mo yung pangarap mo kasi nga reverse ito, At sa ito naman, upright. So gusto niya, kung yung pangarap mo, syempre natutuwa rin siya na mapasa kamay mo yung kung anumang dreams ang meron ka. Kaya lang, wag lang basta dreams. Handa siyang turuan ka kung paano mo makamit yung iyong dreams mo. Gagabayan ka nitong taong ito. Baka iba sa inyo, mas matanda pa ang edad or mas meron siyang experience. Lalo na kung self-employed, magbi-business kayo, Ewan ko anong gusto niyong pasukin sa buhay niyo, kaya sa pera. Basta ang gusto niya, maging realistic ka, mag-mature ka, maging makatwiran ka, huwag ka lang basta-basta mangarap. Okay? Kasi gusto niya, magkaroon ka rin ng income, yung iba sa inyo, or pareho kayo magkaroon ng income, kumita ng pera. Siyempre, ang pera is power, di ba? Yung ibang tao, karamihan sa mga tao, pag may pera, diyan lumalabas ang self-confidence. Lalo na kapag nasa mundo ka ng matrix. Pero kapag ikaw ang taong nasa mundo ng spirituality, kahit wala kang pera, full of self-confidence ka. Bakit? Dahil ang Holy Spirit ng Panginoon nasa iyo. At yun ang gagana sa iyo. Kaya malaki ang pagkakaiba ng spiritual awakening na tao sa mga taong
tira sa matrix, nabubuhay dito sa mundo natin. Okay? Kasi ang spiritual awakening, ang mga nararanasan kasi nito mga taong ito, katulad ko, hindi nyo nakakita. Invisible kasi. Kaya, maraming tao na, ang mga spiritual awakening na tao, baka iba sa inyo, Capricorn, hindi kayo naiintindihan. Baka itong mismong person mo, hindi kanya naiintindihan. Siya nagsasabi, tuturuan kita. So, depende yan kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo, Pero hindi naman ako Capricorn, pero sinabi ko lang, baka yung iba sa inyo, umaasa lang kayo. Umaasa kayo sa kamag-anak nyo, sa magulang nyo, at palagi siguro kayong kapos sa pera, utang dito, utang doon, kung saan-saan kayo. So, sa madaling salita, nag-aalala itong person mo sa iyo, Capricorn, sa mga way ng pamamaraan mo. Kaya gusto kanyang turuan, siya ang magiging teacher mo. At hindi rin kayo malalagay sa tahimik kung palagi kayo namumroblema sa pera. At mukhang yun ang ayaw ng person mo. Yun ang gusto niyang bigyan ng action, kasi take action. At yes, oo, helpful people, hihingi kayo ng mga tulong sa mga tao. Pero, syempre, tutulong naman yung mga tao sa inyo, lalo mga kamag-anak mo, Pero kailangan nyo pa rin, gusto ng person nito, kayo mismo, gumawa kayo ng paraan nyo. Which is maganda ang ng person mo, Capricorn. Maganda ang kanyang hangarin sa iyo, may pagmamahal siya, nagpapasalamat siya, at gusto kanya rin i-lead sa tamang paraan. Yung ikaw rin mismo, meron kang matututunan, magmamature ka, lalo na sa negosyo, tuturuan kanya siguro nito, para baka iba sa inyo, naturuan na siguro ng person na to, para matuto ka, para meron ka rin sariling income, So, yan ang mensahe sa ng person mo, Capricorn. Hanggang dito na lang ang ating reading, Capricorn. So, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa mga baraha, then ikaw ang mag-validate. At nagpapasalamat ako sa inyong like, share, comment, at sa mga cross-watcher, kung gusto nyo magtanong, sa mga barahan natin, kung anong mensahe, o kung anong gusto nyo itanong, mag-leave lang kayo ng comment para yun ang itatanong ko sa baraha. Okay? At maraming salamat po sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye!